Ang mga Kastila ay isa sa mga makapangyarihang mananakop na dumating sa Pilipinas noong 1565. Sa ngalan ng krus at espada, layunin nilang palaganapin ang Katolisismo at imperyalismo. Ang mga tula sa panahong ito ay naging makarelihiyon kung saan nagturo ng pagkilala at pagsamba sa Diyos, Santo at Santa at kay Kristo. Ang tula ay nagtuturo ng kaugalian at asal ng pangmoralidad. Pinakilala ng husto ang Diyos at lumaganap ang Ladino ang mga nagsasalita ng mga magkasamang wikang Kastila at Tagalog. Nakilala rito si Tomas Pinpin, ang ama ng palimbagang Pilipino. Isa rin siyang mahilig sumulat ng mga berso. Sila ni Fernando Bagong Bata ay kilalang Ladino. Si Jose de la Cruz, ang guro ni Francisco Balagtas, ngunit si Balagtas ay kinilalang ama ng panulaang Pilipino na isang manunulat ng mga awit at kurido. Isang nagngangalang Balagtas ang nagpaaral kay Kiko na isang malayong kamag-anak ng kanyang ina. Pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at bilang pagtanaw ng utang ng loob, ginamit niya ang Balagtas at nakilala sa kanyang obrang maestrang pinamagatang Florante at Laura. Ang Florante at Laura isang awit. Ito ay isang patuya laban sa mga Kastila. Nakalusot ito sa sensura dahil sa panuya ng Makata ay natakpan ng wagas na pag-ibig ni na Florante at Laura, subalit nasuri ang panunuyang ito ng mga matatalinong Pilipino. Pangunahing paksa ng Florante at Laura ang pagmamahalan ng dalawang magsing-irog sa kabila ng madugo't marahas na ugnayang Kristiyano-Moro. Tinatalakay din sa awit na ito ang mahalagang aral sa buhay tulad ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang awit na ito ay bunga ng kasawian ni Kiko sa pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera na tinawag niyang Celia, kung kanino niya inihandog ang obra maestra. Nakulong si Kiko dahil sa maling paratang ni Mariano Capule ang kaagaw niya sa puso ni Celia. Ang Florante at Laura ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, ang paghahandog kay Celia, ikalawa, ang paghingi ng paumanhin sa mga mambabasa, at ang huli, ang tulang pasalaysay. Created using Powtoon.